ang alamat ng durian. Sa isang bayan sa Mindanao ay may matandang babae na lalong kilala sa tawag na Tandang During. Nakatira siya sa paanan ng bundok. Ang maliit niyang kubo ay nakatayo sa gitna ng malawak niyang bakuran na naliligit sa mga puno. Si Tandang During ay karaniwan ng ginagawang katakutan ng mga bata dahil tinatakot siya sa mga kanilang magulang. Nay, punta po ako sa basketball court. Sige, punta ka doon kasi nandun yung makukulam na Aling During. Gusto mo yun? Hindi naman ako natatakot, Nay. Bala ka eh. Kunin ka niya. Sige, Nay. Si Tandang During ay nasanay ng mamuhay na mag-isa. Mula nang mamatay ang asawa at mga anak ay hindi na siya umalis sa paanan ng bundok. Tahimik siyang tao dahil matanda na ay mas ibig pa niyang asikasuhin na lang ang mga tanim na halaman. Masungit si Tandang During, kaya iniiwasan ng mga tao. Noong kamamatay pa lang ng mga mahal niya sa buhay, ay marami nang nag-alok na tulong, ngunit, Aling During, kumusta? Okay lang, bakit? Baka gusto mong tulungan kita at dito ka sa amin mamumuhay. Wag na, kasi okay lang naman sa akin. Baka magkaroon pa lang ko ng utang na loob sa inyo. Ikaw bahala, Aling During. Sa gayon ay unti-unti na ring lumayo sa kanya ang mga tao hanggang maging panakot na lamang siya sa mga kukulit na mga bata. Ilang taon ang nagdaan, ang dating ay makukulit na mga bata ay malalaki na, ngunit si Tandang During ay gayon pa rin. Nag-iisa sa kubo sa paanan ng bundok at hindi nakasimula sa mga tao. Sa isang gabi ay tinaboy ng hangin amihan ang isang kakaibang amoy sa komunidad. Grabe, kabaho. Ano na yan, oy? Kabaho-baho. Nanatili ang amoy ng sumunod pang mga araw at patindi ng patindi. Kabaho. Nagpasya ang mga tao na hanapin ang paninggalingan ng amoy. Nagkaisa silang puntahan ang kubo ni Tandang During nang matiyak na doon naggaling ang amoy. Hinanap nila ang matandang ngunit hindi nila ito nakita. Sa halip ay nabaling ang pansin nila sa isang puno na ang mga bunga ay may matitigas na balat at matatalim na tinik. Dahil sa sobrang hinoy ay nagsisimula nang bumuka ang mga prutas. May isang lalaki ang umakyat ng puno para kumuha ng bunga. Nagtakip sila ng ilong nang buksan ang prutas, pero pareho-pareho rin nasasarapan sa lasa ng prutas na iyon. Sarap. Grabe. Sarap. Nang may makasalubong silang isang matanda na taga-ibang lugar at itinanong ano ang dala nilang prutas ay iisa ang sagot nila. Bunga ng tanim ni Tandang During iyan, sabi nila. During iyan, ang pagkakaintindi sa kanila ng matanda. Kaya nang bigyan nila ito ng bunga at itinanong ng mga kakilala kung ano iyon, sinabi nitong pangalan ng prutas ay during yan. Kalaunan ay nagiging durian. At doon nagtatapos ang kwento ng alamat na durian.